Madam Chair, that's not acceptable. This is public records. Pareho pa naman yung COMSEC natin. At yan dapat linalagay sa archives. We would have to look into the records. May I ask exactly what you are asking for? Hindi ba pala naiintindihan? Kanina pa salita na salita si Toby. Ano pong dahilan kung bakit pinalitan niyo po yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Meron mga dissatisfied sa aming mga kasama, narinig ko, doon sa pamamaraan o sa nangyayari sa Blue Ribbon. Kaya yun ang una sa mga napag-usapan na pinakamaganda, maglagay tayo talaga ng investigador na neutral. Kung pare-pares kayo in aid of legislation, gaya na sinasabi ni Tito Sen, dapat noon pa lang in aid of legislation na kayo, di ba? Totoo lang ha, ako tatanungin, gusto kong mangyari dito yun. Di ba? Talagang wala na eh. Check, 1, 2. Alright, what's up mga kayon? And welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ng Issue ng Bayan, ating pag-usapan. As you can see naman mga kayon, dito na tayo sa satellite office natin. Gaya na yung pinangako natin sa inyo, meron na tayong satellite office at dito magsisimula na ulit tayong pag-usapan, talakayin ang mga issue na yan at Diyos ko, sabay-sabay tayo ma-bad trip. Hindi na pwedeng ako eh. Pero bago ang lahat, syempre, music. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Pasok na mga suke. Siyempre magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Today is September 11. Sa mamamayan, totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Mga kayo na, maraming salamat sa tumatangkilik sa Joe Malone TV. Bagamat ng mga nakaraan ay ilan lang yung na-upload natin. Pero ito, nagkaroon na tayo ng satellite office dito sa Maynila at patuloy na tayo magkukwentuhan at pag-uusapan natin yung mga issue ng bayan. Dahil hindi ako papayag na ako lang. Dapat lahat tayo. Kaya medyo bago yung setup natin. Wala rin tayong headset. Nahuhuli na ako. Ang dami na natin kailangan pag-usapan. Umpisahan na nga natin. Talaga dire-diretso na. The Honorable Toby Chanco from the Independent Bloc. Ito maganda. Yes, Madam Chair. Ngangahan. The highlight of the President's SONA was nung sinabi na mahiya naman kayo, initiative, errata, for the boys, SOP. So ang initiative at errata ay nanggagaling po yan sa Kongreso. Kaya nga medyo nahirapan si Sec. Ralph na sagutin kung paano nabawasan yung iba dahil talagang Kongreso po may alam niya. At dalawang pagkakataon po yan, sa BICAM at sa small committee. So I would like to ask the Chair to furnish all of the members the signed report of the small committee for 2025. Wait, bakit gumagalaw yung oras ko? Hindi naman kasama yung sagot. Thank you very much, Representative Chanco. The request will be put under consideration and we will let you know Hindi if nila it's kaya si possible Toby. to... Madam Chair, why should it be put under consideration? This is of public record. This is in accordance with our rules. Yes. That all committee reports must be given to all members. And that shouldn't be taken against my time because you're telling me that, teka, balik natin yung oras ko kasi sinasabi nila that will be taken into consideration. It should not be taken into consideration. Madam Chair, allow me to read this, no? Nga sila. Declaration of Principles and Policies. Section number 2 of our rules.
public office is a public trust. Exactly. The House of Representatives and every member thereof are accountable to the people at all times. I will not read the ending portion. Number 3, efficient and effective access to and dissemination of appropriate and accurate information are imperative in lawmaking. So why should it be taken into consideration, Madam Chair? Nga. Tagal sumagot niyan eh. This representation was not the appropriations chair at the time. So the person who's covering the jurisdiction of that particular document, that is a document within the purview of the 19th Congress. Given that we've now crossed over to the 20th Congress, we would need to consider that request. Madam Chair, that's not acceptable. This is public records. Pareho pa trust. naman yung COMSEC natin. At yan dapat linalagay sa archives. Do I have to read the rules again regarding archives of all documents? So may ang daming violation, Madam Chair. Walang record, hindi binigay. Ngayon, it's not readily available. Walang record sa archives. Ano to, sikreto? Galing ni Toby, no? Again, Galing. this representation was not the let's ask the appropriations committee chair. Let's ask at the the time. committee secretary, where are the signed records of the 2025 small committee report? Basag. Madam Diba? Chair, simple lang to. Kung electronic copy, dapat lahat may electronic copy. So dapat i-email sa amin lahat within 5 minutes, di ba? Tingnan nyo, kahit si, pangalan nito, anak ni Bongbong, puta. Hirap kasi, ayoko kasi tandaan eh. Ito si Sandro, kahit siya napapatunga nga doon sa sinasabi ni Rep. Toby eh. Nga sila Meeting suspended. Oh, suspended. Kinat ko na yun, pero ang haba nun. Kinatkat ko na, tinanggal ko na yung dull moments nila dahil ang tatagal nilang sumagot, Diyos ko. Tingnan mo, bulungan, portion, suspended. Meeting is resumed. Mahaba yan. Pinutol ko lang. Toby As a pa rin yan. response to the Honorable Chanco, we will look into the records and Madam- look at the Madam particular item. The subject matter of today's hearing is the briefing on the 2026 budget. So this is an internal matter that may No, be it's taken not. up with the Committee on Appropriations No, it's separately. So Madam Chair, Yeah. starting Wednesday, tatanungin natin yung mga departamento, paano nila ginastos yung budget nila. Paano natin sila tatanungin kung paano nila ginastos yung budget nila kung hindi natin alam paano sila nabawasan at paano sila nadagdagan. We So will it- be able to scrutinize the performance of the different agencies No. as well as the utilization of the different line items based on the 2025 performance. No. So this does not preclude us from doing that scrutiny. Meron ba o wala? We would Mer- have to look into the records. May I ask exactly what you are asking for? Hindi ba pala naiintindihan kanina pa salita si Toby? Small committee report of the 2025 budget that has just asked the COMSEC kung meron o wala. Kung Yeah. meron, why was it not filed sa archives based on our rules 15 days after? So meron ba o wala? Simple. Kung meron, bakit hindi na-file sa archives? Kung wala, I will let you proceed, Madam Chair. I will not hold this budget hostage. Gusto ko lang malaman, meron o wala. The HGAB itself, Hindi makasagot the talaga, output of the small committee is already embedded into the HGAB itself. So that's the report. That's the output of the small It's committee. not the report, Madam Chair. Based on our rules, each committee must come out with a report. No committee is exempted from coming out with a committee report. Pati si Sandro nga narito eh. Di na sila makasagot eh. Wala na. Please check Section 39 of Rule 9 of our rules. Oh, bulungan na lang oh. Ganito na tayo ginagago. Kasi di ba kung meron, ang dali-dali naman, di ba wala? Malamang wala yan. Kaya hirap na hirap sila. Pahiya na oh. Nga, ang Kongreso. So the small committee is subsumed within the Committee on Appropriations, and it is the Committee on Appropriations who is required to submit the committee report. In this case, the report and the output of the Committee on Appropriations is the HGAB. No, it's not. The HGAB is different from a committee report.
just like any other bill, the bill is different from the committee report. There must be a committee report included to the bill. It is not one and the same. Iba talaga pag may alam eh. Wala na. At the point of after the committee hearings are done, the Committee on Appropriations comes out with a committee report and then it moves to plenary, at which point we approve it and the small committee works. So now the output of the Committee on Appropriations, once that is elevated to the plenary, is the HGAB. No. So there's no other committee report that needs to be furnished by the Committee on Appropriations apart from the HGAB It itself. is not exempted from our rules, Madam Chair. Maliwanag, Section 39. Gusto niyo basahin niyo? Okay, I will ask the committee secretariat, how many meetings were held? Yan na. There were 2 meetings. 2 meetings. Did you follow, nasaan yung minutes ng meeting? Yan. Remember, lahat ng meetings, merong minute of meetings. Ayan yung mga tagalista kung ano talaga yung mga napag-usapan. It should be, kumbaga parang SOP yan, standard yan. Dapat sa lahat ng meeting, merong minutes of the meeting, siya yung nagsusulat, naglilista na kung ano yung napag-usapan. Wala. Tagal, oh. Diba? Where were the meetings held? What date? Yan, Madam tama. Chair, I can read Section 39 of our rules to make it clear that the committee report is different from the HGAB, but I don't want it to take up my time. Yun ang gisa na tinatawag. Iba? Iba po yun eh, kasi tignan nyo yung BICAM. Di ba may BICAM report? Doon sa BICAM report, teka muna, ba't umaandaw yung oras ko? Hindi pa nila natatapos yung isyong rineraise ko. Doon sa BICAM report, nakasulat, okay, yung BICAM report, pinipintasan natin. Pero yung BICAM report, may nakasulat doon kung alin yung nabawasan, alin yung nagdagdagan. Dito sa HGAB, wala tayong makita kung alin yung nabawasan, alin yung nadagdagan. Gaguhan na eh. With the indulgence of Representative Chanco, so the COMSEC is currently looking into the specific request as well as the level of detail that you are requesting. No, within 5 minutes, I need the committee report. If we may please move on to the other questions Yes, while but- they're working on Yes, this. I will. But if within 5 minutes wala yan, ibig sabihin wala yan, ngayon palang gagawa yan. Yan. Ang gusto natin na committee report is the same as the BICAM. Okay? The same as the BICAM. Arul. Nakasulat kung saan binawas, saan nadagdag. Okay, I will mention why it is very important. Okay, ito may 2 distrito, no? At sino ang nag-introduce ng amendment? May 2 distrito, hindi naman to kasalanan ng congressman doon sa distritong yon. Game. Ang NEP nila is 2.530 billion. And then, pagdating sa GAA, naging 20.999 billion. Isa pa, 1.508583 billion sa NEP. Pagdating sa GAA, 20,795. So, tapos, ang pinasok lang sa BICAM dito is 5 billion and 4 billion each. So, ang napasok dun sa small committee is 13 billion. Dun sa isa, yung isa 14 billion. So, sino yung nagpasok ng 13 billion na yun at saan tinanggal yun? Saan binawas? Wala na. Nganga na. Nganga na. Nganga na yan. Kung napanood nyo ito nung So, wala. Matatawa lang kayo. again, the small committee is subsumed within the Committee on Appropriations and it is not required to render a No, separate no, committee hindi. report. The rule that you are Hirap na hirap citing, na yan. Honorable Chanco, pertain to standing committees. And the mother committee in this case of the small committee is the Committee on Appropriations. Yes, but did we exempt the Committee on Appropriations not to submit a committee report? No. Again, the committee report of the Committee on Appropriations at the plenary level is the HGAB itself. Yeah, but all meetings, dito sa ating rules, all meetings must be on record. So it's not only the committee report, dapat yung small committee na yon, meron silang report na finurnish lahat. Again,
again, if with the indulgence of the Honorable Chanco, the COMSEC is looking into the request, if we may move to the next question. Okay, I will move to the next question. Thank you very Mukhang much. wala talaga. Suko eh. Signed committee report showing ano yung binawa, saan napunta. Okay. Di ba? Suko, no? Kung gaano kagaling si Ref Toby. Suko sila eh. Hindi sila makasagot eh. Ito susunod na papanoorin natin. Ito yung pinalitan, di ba? Yung kay Ref Toby, noong August pa yun eh. Tapos syempre nagkaroon ng mga hearing, alam nyo naman yan, sa Blue Ribbon, hanggang sa dumating na yung drop name ng mga diskaya. Tapos after nun, pinalitan yung chairman ng Blue Ribbon, si Rodante Marcoleta. Nagkaroon ng bagong Senate President na si Tito Soto. Nawala na si Chis Escudero, nabago rin yung mga minority leader, yung majority leader, nabago na rin. Ito yung explanation ni DJ Chacha, ay ni Tito Sen, kung bakit nila tinanggal si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon. Ito, Sen, ano pong dahilan kung bakit pinalitan niyo po yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Merong mga dissatisfied sa aming mga kasama, narinig ko, doon sa pamamaraan o sa nangyayari sa Blue Ribbon. Kaya yun ang una sa mga napag-usapan na pinakamaganda, maglagay tayo talaga ng investigador na neutral. Neutral, so parang sinasabi ni Tito Sen na hindi siya satisfied o hindi na may pinakili-kiligan itong si Senator Rodante Marcoleta, di ba? Yan yung sinasabi natin na na talagang ito opinion ko to opinion ko to, channel ko to, hindi kinakailangan na maniwala kayo sa akin, hindi kinakailangan na paniwalaan din nila ako, pero ito opinion ko kasi channel ko to. Talagang nakikita ko na talagang may hocus-pocus na, talagang tinatarantado na tayo nito. Yun ang usual, karaniwan na napapag-usapan, As a matter of fact, nang pinag-uusapan namin yung Blue Ribbon Chairmanship, kung ito'y gagalawin natin, ang mga ulang pinag-usapan doon na pinag-isipan, si Pia Cayetano, si Rizal Tiveros, o si Francis Pangilinan. Pero karamihan sa kanila, as a matter of fact, si Risa mismo, ang gusto niya, si Senator Lacson eh. Gustong maniobrahin to. Gusto talagang imaniobra yan. At Chair, SP, may binanggit po kayo, sinasabi niyo po na dissatisfied ang ilan sa mga members po ng Senado dahil hindi neutral po. Tama po ba yung narinig ko? Ano po exactly yung sinasabi nila? Paano pong hindi neutral? Gusto nila neutral. Siguro may feelings nila na hindi neutral. Gusto nila neutral. Di parang sinabi nyo rin na hindi neutral yung ginagawa ni Rodante Marcoleta. Di ba? Kayo po, gagawin nyo pa kami tanga kayo eh. kayo po mismo, SP, nitong mga nagdaang naunang hearing, masasabi niyo po ba na hindi naging neutral yung naging investigasyon sa Senado? Yan. Ang tingin ko, masasabi ko, ang tingin ko, hindi dahil neutral o hindi neutral. Ang tingin ko yung direksyon ang nakikita kong medyo, hindi ko konsonada. Yung direksyon ng investigasyon, yung hearing sa Blue Ribbon. Kung akong personal opinion ko lang to. Oo, personal talaga gagamitin mo kasi alam naman natin si Tito Sen di ba? Ako, Diyos ko. Hindi ko gusto yung direksyon. Kasi kung napanood niyo yung hearing na umattend ako, ang direksyon na gusto ko, in aid of legislation. Kasi nga, tama yung sinasabi ng mga tao eh. Bakit kayo nag-iimbestiga sa sarili nyo? Di ba? Bakit daw yung House nag-iimbestiga sa sarili nila? Bakit ang Senate sarili nila iniimbestiga Hindi mali kasi mali ang direksyon ng committee. At dapat kasi in aid of legislation. So, talagang pwede kaming mag-inquiry, mag-imbestiga in aid of legislation. Ano gagawin natin sa pick-up? Ano dapat gawin dyan? Ano ba dati ang gawain ninyo? Ano ang mali dyan? Tapos yung SIAP, ganun din. Ang DPWH, i-restructure natin ang DPWH. Bakit? Ganito. Dapat ganun ang direksyon eh. Okay? Yung investigation, sino may kasalanan, sino may ganyan, yun ang nirereklamo ng mga kababayan natin. Sinasabi nga na, inimbestigahan yung sarili nyo, hindi nyo binabanggit yung sarili nyo mga senador. Di ba? Parang ganun eh. Because, tatrabaho yan ng DOJ at ng Ombudsman. Ang Senado, pwede lang silang mag-recommend. Walang prosecutorial powers. Unlike doon sa ginagawa kong Pinail Kong Bill. Yung Pinail Kong Bill, yung Independent People's Commission, may power to prosecute. May power to subpoena, may power to... Ganun yung nilalaman ko ron. Kasi yung Independent Commission na ginagawa ng Pangulo, hindi ko pa alam kung ano laman ng executive order. Pero way back, about 3 weeks ago pa yun, pinail ko yung Independent People's Commission. Pinadalan ko nga sila ng kopya thereafter nung nalaman ko parang konsulada ni Presidente maggumawa ng EO about an independent commission para hindi Senado at hindi Kongreso nag-iimbestiga at yung
yung ombudsman at saka DOJ, makakatulong itong independent commission na to. Pero may power. Hindi pwede yung mag-iimbestiga sila, pagkatapos bibigay sa ombudsman, mag-iimbestiga rin yung ombudsman, pataki pa. Pagka nagkaroon ng power niya, patay, yari na. So, panay na ang panay na ang contempt nyo niyan. Di ba? Sa tingin nyo, di ba? Kung ano yung pinagagawa nila, talagang meron na silang gustong palabasin na mahirap magsalita, pero talagang lutong Macau talaga yung gustong gawin dito. Ako, opinion ko yan, ha? Talagang okay naman si Kuno, okay na eh, di ba? Ang ganda na nung nilalaban, ang ganda na. Kumanta na sila Diskaya, nag-drop name na sila, sinabi na nila yung mga congressman, yung mga DE, yung mga district engineer, na kung saan nakakakuha ng 25%, 30%, 5%. Tapos ngayon, biglang palit ng Senate President, tapos palit ng chairman ng Blue Ribbon, ay parang iba na yun, di ba? Parang may something na doon. Kasi kung pare-parehas kayo in aid of legislation, gaya na sinasabi ni Tito Sen, dapat noon pa lang in aid of legislation na kayo, di ba? Hindi na dapat yung ganyan na baka meron kayong gustong gawin o meron kayong pinipigilan, kaya yan ang ginagawa ninyo. Panoorin natin si Atty. Vic Basco, dahil talaga pong pag nakilala nyo ng personal yon, re-respetuhin ninyo. So ito pong hakbang ng maisog, tayo po ay miyembro rin, kagaya ng marami sa inyo, at ito po ay itinatag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ni Cabinet Secretary Johnny Basco, kasama na rin si Vice Presidente Inday Sara Duterte. Salamat po kay Teban Laniban. Marami pong salamat, Teban Laniban. So yun po ang layunin ng hakbang ng maisog. Humihingi po tayo ng transparency, ng accountability, ng peace and security. Ito na po yung mga mainit na pinag-uusapan. Sumisigaw na po tayo ng transparency and accountability as early as January of 2024. Sumisigaw na po ng maanumalyang proseso sa budgeting ang isang kongresista na nagngangalang Congressman Sid Ungab as early as January 2024. So lahat po ng nagpuputokang investigasyon tungkol sa korupsyon at kurakutan sa ilalim ng Marcos Jr. administration, ito po'y pinangunahan na ng matagal na panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. January 2024, andyan po yan sa Amazing Hotel sa Davao. At nandun din po ang inyong lingkod, nandun din po si Congressman Sid Ungab. Bakit po natin ito napapag-usapan? Sapagkat may mga nananawagan po ng payapang pagkilos sa mga darating na araw. Meron pong nananawagan ng payapang pagkilos at pagtitipon-tipon. Wala pong masama roon. Wala pong masama roon. Yun po ay bahagi ng ating karapatan na nakaukit, nakaguhit at may garansya sa ating saligang batas. Yung karapatan nating magpahayag at magtipon-tipon ng payapa at iparating sa pamahalaan ang lahat ng ating daing, hiling, sama ng loob at pananaw sa araw-araw na nagaganap sa ating bansa. So karapatan po ng bawat Pilipino yan. Marami pong nananawagan, may mga nag-press conference pa nga ako kahapon, yung ilan dyan kaibigan natin, naaninaga natin si Attorney Jimmy Bondok at si Attorney Bob Victorio. Mga kaibigan ho natin yan. Sila'y nananawagan dyan nga daw po sa Sabado. Paglilinaw lamang po, okay po yan ha. Okay yan. Pwede kayo sumama kay Attorney Jimmy Bondok, pwede niyong samahan si Attorney Bob Victorio. Ano po yan, maayos na tao po yan. Meron lang hong paglilinaw na hindi pa ho kasi, ang pasya po kasi ng hakbang ng maisog ay for September 21. Meron pa rin hong tuloy-tuloy na pagkilos. Ang hakbang ng maisog ho ay gagawa ng isang nationwide peaceful rally protest on September 21. September 21 po ang hakbang ng maisog. Yung mga naghahanap po bakit hindi nananawagan, hindi pa po nananawagan ng hakbang ng maisog para ngayong darating na weekend. Yung September 21 sa hakbang ng maisog po ay gagawa ng nationwide na pagkilos. Malalaman po nyo yung mga lugar. Ang alam ko sa NCR meron sa Bacolod, sa Tingko, meron din sa Cebu, sa Davao, yung mga major cities. Pero yung sa Sabado, wala hong patawag
ang hakbang na maisog. Subalit, yung nais pong sumali, kahit ano, ako rin ho yung nanawagan noong September 8. Let us set aside our political differences, political color, political leaning. It's time to do something for our country. Kaya nga po yung ating pamagat noon ay save our country, save the Philippines. Lugmok na ho eh. Lugmok na ho. Subalit mag-ingat po kayo doon sa mga nananawagan. Kahapon po, merong isang press conference, may nanawagan, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik. Ang pangalan po nung nananawagan ay yung Jing Paras. Ano po yan? Dating kongresista. Mag-ingat po kayo, wala ho ako sinasabing anything. Hindi ko sinasabing sumama kayo sa kanya, hindi ko rin sinasabing huwag niyo samahan. Tingnan lang ho ninyo yung pagkatao nung nananawagan. Tingnan lang po ninyo yung pagkatao nung nag-iimbitang sumali kayo sa anti-corruption rally. Correct. Really? Sigurado ka ba sa panawagan mo? Yun lang ang akin. Kung si Jimmy Bondoc, okay yan. Si Bob Torion at Tony Torion, okay yan. Pero yung Jing Paras sa kung ano-ano ho ang sinasabi na hindi naman totoo laban sa hakbang na maisog, itutuwid ko lang ho. Sapagkat ako ho ang isa sa mga kinikilalang leader o tumatayong leader ng hakbang na maisog. Ang hakbang ng maisog, alam naman po natin, it's not a political party, it's a social movement, as I have said early on, calling for transparency, accountability, peace, and security. In our country, transparency and accountability in governance. Wala po tayong problema yung gustong sumama. Mamili lang po kayo ng sasamahan. Kung sa tingin ninyo yung nananawagan na ang pangalan ay Jing Paras, bagay manawagan ng anti-corruption, sumama ho kayo. Samahan ninyo. Kung sa tingin ninyo siya yung epitome o magandang modelo o halimbawa sa kabataan, sa inyong mga pamilya, sa inyong sarili na anti-corruption crusader, samahan po ninyo, wala pong problema. Mag-iingat lang. Yes. Doon sa mga nananawagan, kagaya po ng ating pamagat ngayong hapon, yung ating hubad na huwad. Hubaran po natin lahat ng huwad. Hubaran po natin lahat ng huwad nang hindi na po tayo mabudol ng kung sino-sino. Alamin po nyo yung background. Uulitin ko, kung sa tingin yung bagay doon sa nananawagan na siya'y manawagan ng anti-corruption, samahan ninyo. Wala ho kayong maririnig na pagpigil sa akin o sa hakbang na maisog. Okay. Ito lagi kong sinasabi to, no? Noong sa 2025 election, sinabi ko rin to. Ngayon, magkakaroon tayo ng election sa 2028. At mas maganda na ng opportunity to, nakita natin kung yung corruption sa Pilipinas. Nakita natin kung paano yung nilagaguhin yung taong bayan. Nakakapagod, di ba? Nakakapaling ng ulo, ganyan-ganyan ka. Kulang lang pagmumurahin mo yung politiko. Di ba sa Indonesia, nakita nyo kung paano nila tratuhin yung mga korap nila mga politiko. Hayaan pa ba natin na sa mismo sa Pilipinas na mangyari yun? Pero kung totoo sa'yo, kung ako tatanungin, totoo lang kung ako tatanungin, gusto kong mangyari dito yun. Di ba? Talagang wala na eh. Kung dadalhin na sa due process, parang ang tagal. Di ba? Ang tagal nang hihintayin. Yung mga obvious na talagang nangurap, makukulong ba yan? O sabihin na natin, sige, pagbibigyan nila, makukulong. Ang tanong, hanggang kailan makukulong? 5 taon, tapos after lumaya, tatakbo, tapos mananalo pa? Ano yun? Gaguhan? Di ba? Sana, mayaman ang Pilipinas eh. Mayaman ang Pilipinas. Hindi ako naniniwalang mahirap ang Pilipinas. May pera ang Pilipinas, sadyang kinukurap lang nila. Ngayon, ito, gaya nito. Kung halimbawa si Atty. Vic nanalo to sa Senado noong 2025 election, puta, gigisahin lang nila yung gaya ng kung paano nila ginigisa yung mga ano doon. Diba? Yun nga lang, talagang wala eh. Pagtutulong-tulungan pa rin si Senator Rodante Marcoleta o napagtulungan, na-remove. Diba? Natanggal sa pagiging chairman ng committee na sa Blue Ribbon. Ang ganda-ganda na nung patakbo niya. May mga kumakanta na, barilan na, bardagulan na, pero wala. Diba? Hindi mo malaman kung meron pa silang gustong pagtakpan, meron silang gustong ilihis na topic. Ando dun na eh, di ba? Yan ang problema sa Pilipinas. Talagang, kung hindi pa natin gagawin to kailan pa? Talagang mahihirapan na tayo.
Di ba mga kayon? Maraming salamat sa pagtutok sa issue ng bayan ating pag-usapan. Joe Malone TV.